Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, June 2, 2026. Ayan, so takpan yung chart natin. Pero good news, di ba? So medyo pumitik yung mga alaga natin and malakas din yung sipa. So 1.95% yung akyat ng index natin. So balik tayo dito sa 5,912. So di ba bearish na bearish tayo from the past few days and then nag-expect na tayo ng retouch sa 5,600. So mukhang malabo ngayon ah. So malakas kasi yung net foreign buy natin kahit papaano meron tayong 628 million net foreign buy dahil kay ICT. So more than 600 million yung buy niya and then nag-up din siya ng more than 6%, di ba? Yung galaw ni ICT natin 6.4%. So sa kanya nang galing yung majority ng net buys ng market natin. Pero anyway, uh, majority ng mga stocks natin is maganda yung galaw for today's trading. So biglang sumipa pati si Bloomberry. Hindi ko nakita kung ano yung catalyst niya pero pinitik yung galawan din niya. So sa global market naman muna, so yung galawan sa US market ngayon, yung futures nila medyo pullback. So ilang araw na rin kasi na berde yung kanilang indices, kahapon okay siya. Pero ngayon para magpo-pullback yung galawan po nila. Tapos sa Europe. So majority ng mga stocks is berde, yung mga indices nila. And then sa Asia markets, mix pa rin yung galawan. So bumabagsak ngayon si cryptocurrency kasi nag below 70K yung galawan niya. Ayan, marami na namang pabagsak sa mga cryptocurrencies natin. Okay? So dito sa Philippine market, siguro bargain hunting, wala namang major good news na di ba? Nangyari dito sa market natin. Okay? So nanguna sa listahan natin si Bloomberry. Nag-up siya ngayon ng 14.04%. So maganda yung kanyang galawan. And then meron siyang 23.91 million na net foreign buy. So may konti. Tapos si MRC, pumitik din siya 10.14%. Kinuha ko yung mga may volume kasi yung mga trending stocks natin. Hindi lahat gumalaw. So si MRC nag-up na 10.14%. Meron siyang 5.73 million net foreign sell. And then si Double Dragon, ito alam ko sa kanya, okay, maganda yung earnings niya, di ba? So, dalawang araw na niyang binobroadcast. Andi ngayon pumitik yung galaw, 7.84%. So, meron siyang 322K net foreign sale. APX, may tulak pa rin ng foreigners, nag-up ng 7.01%. And then meron siyang 16.5 million net foreign buy. Si Tugs, bumabalik 6.9%. So meron siyang 5.29K net foreign sale. And then si ICT, yung bumuhat sa ating kahapon at saka ngayon, so nanggap siya ng 6.41%. And then meron siyang 622 million net foreign buy. So siya yung nagbigay ng pondo sa mga yung pinundahan ng mga foreigners natin. Okay? So at least may maganda nangyari ngayon dito sa markets natin. So disclaimer pa rin sa mga bagong sa channel natin as usual. Yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin. Ayan, may maganda ngayon. Subscribe ka lang and then kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga ka-subscribe, as usual, maraming salamat sa mga usual viewers. Ayan. So, pinakamababang views na natin kahapon. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then basic learnings dito sa PSE market po natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga cryptocurrency related na vlogs. Ayan, check na lang po yan. Social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po sa kanilang dalawa. And then sa Twitter, okay, dito man tayo sa pinaka-summary ng index. So, ang pinakamalakas ngayon, services. Gawa ni ICT, di ba? So, nag-up yung services ng 4.85, tama ba? 4.85%, followed by mining stocks na 2.78%. Okay, so buhay pa rin pala yung market natin. Ayan. Parang hindi naman na dead cat bounce kasi ilang araw na
bumabagsak, di ba? Yung galaw ng market natin, then nag-bounce no isang araw. Okay? So sa ibang news, Plus is strengthening Arena Plus through strategic global partnership. SEC, the Supreme Court upheld SEC Power Corporation's tax exempt status on diesel fuel imports. So foreign funds bought, China Bank, AP, FPH, SEC, CNPF, Emperador. Medyo malamig-lamig na ngayon, yung panahon natin. So dahil sa mga ulan. ABG, Aboitiz Equity, Costco, IRITS, CLI, Dito Globe, Converge, Cebu, ICT, Bloomweb, SSI, APX, AT, FNI, Nickel, OGP, at saka si PX. So ito pa rin yung mga binenta for today. So nanguna si BDO, BPI, Metrobank, ASEAN, CREC, Meralco, DNL, GSMI, Keeper, IMI, AC, AJ, LTG, baka bukas mabalikan na sila. Ali, Crit, Double Dragon, Tel Plus, Pure Gold, Robinsons, at saka si Wilcon. Ayan. So, merong news dito si Mary Mart. Tender offer amid market volatility. So, pwede nyo masahin to. Nandito yung links niya galing kay Insider PH. Di ba? So, kasi magte-tender offer na siya kay Merrimart, yun nga lang, lugi. Di ba? So, yung pagbili niya. Top line, meron siyang follow-on offer. Tapos, ang laki naman ng porsyento na ito. Tignan mo. So, 9%. Talo pa nito si MP2. Ayan. So, double check nyo na lang. Share buyback, AGI, SMPH, San Miguel Corporation. Ano ba to? Share buyback din to isa. Okay, kasama si ICT. Ayan. Tapos si dito, plans to increase investment in artificial intelligence. SEC, yung kanyang tax exempt. Merrimart says board has approved its delisting from PSE. Ayan. So double check nyo na lang ha. Meron kasi ako nabasa nung huli, ang parang pwedeng ipalit si kay Double Dragon shares. Ayan. So pakibasa na lang po disclosure ni Merrimart. And then, yung ibang news, yung index natin, malakas na umaga pa lang eh. Pagbukas niya, malakas na siya. So, Double Dragons, 2035 target net earnings at 50 billion peso. Ayan, kaya pala pumitik. Okay, tapos sa news, USA is struck Iranian military sites. Meron pa rin. Iran response with air-based attack. Ayan, akala ko ba nag-extend ng ceasefire? Ayan. So, top line, follow-on offering, Manila Water assured customers of stable and safe water supply. Okay, tapos si Converge. Nag-bounce na ba? 1 million new ports in 2026. Okay, mag-expand sa Visayas at saka sa Mindanao. Bakit bumagsak? Double Dragon posted record revenues in 2025. So maganda yung earnings ni Double Dragon natin. Okay? So walang negative news. Good news, di ba? Kasi pumitik naman kahit papano yung index natin. And then patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto na guide sa trading sa Philippine markets, salay lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa galaw ng market. Okay, mukhang may karga kahit papano. So taas natin, di ba? Taas natin, may net foreign buy eh. So 5.7, worst case scenario pa rin 5.6. Kasi yung pinaka-drawing natin is bearish pa rin naman. Pero at least celebrate natin yung maraming pumitik na stocks for today's trading. Siguro ang babantayan natin for the coming few days kung magkaroon siya ng mauntog pa rin siya. Malapit dito sa MA20 yung index natin. Kasi si ICT lang naman yung binomba ng ng foreigners natin. Okay? So 5.9, 1.95%, very good. So bullish, engulfing candle. And then marami sa mga stocks natin is verde. Ayan. So tignan na lang natin yung mga merong volume. So Bloomberry, hindi ko nabuksan ko yung nito para wala naman ako nakitang news. So nag-up siya ng 14%. Ayan. So good sign. Meron din siyang foreigner buying. So bisitahin natin yan. MRC 10%. Ayan. Nagsawa na sa kakadrop yung index. Tapos, next, Double Dragon, 7.84%. You know, laki ng kandila. APX, 7%. Ayan, sa mga mining. Pumitik din sila. TUGS, 6.9%.
Yan, bumabalik. 86.85. Si ICT, ito, humila sa atin, no? 662 million pala. So, pa-breakout ulit, 6.4%. Shell PH, 6.2. Ayan, no? Diretso na siya, no? Shell. Tapos si Cebu, 4.53%. Nickel, 4.29. Yan, bumabalik. Tapos si Jollibee, ayan, meron na may gusto. 3.29%. Sino pa? Yung may volume na lang. DHI, 2.16%. And si Converge, ayan, yung mga nagulat kapon sa kanya, bearish pa rin, no? So, nag-up naman siya ng 2.14%. So, dito naman sa loser, si may volume na lang. CNPF, minus 4%. Diretso din yung drop ni CNPF. CEU, minus 3.7. Ayala Corporation, minus 3%. Si Agio, walang volume. Sino pa? AGI, minus 1.58%. So, hindi ganun kalalaki yung mga drop ng index natin. Hindi kagaya nung kahapon o nung isang araw, di ba, nung Friday. Okay, so yun lang yung mga nakita natin. Busy tayo dito sa global market. So, S&P Futures, minus 0.16. Dow Futures, minus 0.37. Tapos si Nasdaq, minus 0.09. Pero kahapon, okay sila. Ayan, European stocks okay. And then, Asia markets mix. Yan. Meron pula at saka berde. So, dito sa cryptocurrency, ewan ko kung anong news ng mga to. Palaglag siya, oh. So, Bitcoin drop ng 4%, 69K na lang. Ethereum 1.9K, BNB 677, lalaking mga drop pa. Sol 78 ulit, balik sa ilalim, tapos si Dodge 0.1. O, bargain ngayon yung mga cryptocurrencies natin. Okay? So, balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nga po natin si Bloomberry. Finally, meron ding malaking candle na lumabas sa kanya. Okay. So, hopefully, reversal candle yung nakikita natin. Kasi bigla nag-spike yung yung RSI niya. Balik siya ulit dito sa above ng RSI 50. So, nag-RSI 54 siya. So, wala naman akong makitang news kay Bloomberry maliban siguro sa sobrang baba na niya. So, kaya siguro pinitik na yung kanyang pinaka-price action. Ayan. So, may breakout siya dito. So, good sign para sa stocks natin na to kasi medyo battered na yung galaw niya. So, meron siyang malapit na resistance dito sa 2 pesos. Sobrang baba na ba to? 1.8 yung pinaka-bottom natin. No? Tapos, nung kalakasan niya, 2024 pa na dito. Nung 2025 is around 6 pesos pa yung kanyang pinaka-price action. Okay, so tignan natin kung hindi dead cut bounce itong si Bloomberry natin for the coming few days. So nag-close po siya ng 1.95 nag-up ng 14.04%. So 23.91 million net foreign buy. So merong pumondo sa kanya kahit pa paano. 2 pesos, no? 2 pesos yung pinaka-resistance level natin sa kanya. Okay? So good sign para sa namamatay na si Bloomberry. Next, MRC. Hopefully, maraming tayo makitang mag-bounce. Kasi nag-oversold na yung karamihan ng mga stocks natin. Ayan. So nag-bounce siya sa oversold pero medyo bearish pa nga rin yung yung galawan niya. Pero anyway, good sign. Hopefully, ito na yung bottom natin. Oh, meron siyang support sa area na yan sa 0.169. Pero pinaka-trend niya, yung pinaka-resistance ngayon is MA9. Ayan. So, tignan natin kung makarecover siya kasi ang laki na rin ng drop niya, no? Ilang araw lang to o weeks. Diba? So, drop siya ng 27% dahil dito sa kandila na to bago nilabas yung mababang earnings ni MRC. So, nag-close siya 0.76. Up din siya ng 10.14% pero 5.73 million net foreign sell. Okay? Walang catalyst si MRC. Next, eto si Double Dragon. Meron tong catalyst kasi nga lumabas yung earnings niya. Medyo maganda siya. So baka ito na yung kita niya doon sa sa US. So okay, saglit. Annual ba yung sinasabi nila na maganda? Pero bakit yung net income niya minus 18%? Mukhang taliwas doon sa
mga nabasa natin. Okay, so lalabas din naman yan for the coming few days kung alin yung mali. Baka annual earnings yung maganda. Pero bakit ganon? First quarter niya is minus 18%. Eh, yung mga nabasa natin, okay, last Q1 2025, 1.9 billion. Pero ngayon, 1.56 billion. Okay, so sino ba ang tama? Ayan, so anyway, malalaman natin yan sa price action natin for the coming few days. Pero sa ngayon, at least break out yung galawan and then may gap siya dito, oh. So may gap tayo dito sa 11.8. So tignan natin kung matuloy yan. Okay. Ano ba yung balita na yan? Pero nakita natin, di ba, maganda yung earnings yung sinasabi niya. Okay. So anyway, nag-close siya ng 11 at up siya ng 7.84% and then 300K net foreign sell. Ayan. So watch out na lang kasi RSI 88 na rin pala itong si Double Dragon natin. Pero ganda ng trend ng mga ano niya, oh, mga indicators niya from the past few days. Okay, next, EPX. So marami sa mga minings is gumalaw. Tingnan nga natin yung iba. Felix Mining, hindi naman gumalaw. Baka sina FNI. Kaya medyo pumitik yung ayan o, medyo nagbi-breakout na yung iba. Sina LC, hindi rin eh. So hindi lahat is gumalaw dito sa mga mining stocks. Okay. So meron siyang breakout dito sa MA20 at sakto no, nag-bounce siya dito sa MA100. So yun talaga pinaka-support. So tignan natin kung babalik tayo dito sa 18.46 hanggang Friday. Okay, yung RSI natin above siya ng 50 level ulit. Tapos maganda rin yung may setup din kahit papaano yung niya, MACD formation. Okay? So good sign para kay APX. So nag-close siya ng 17.1, 7% nga. And then, eto maganda, may tulak. 16.5 million net foreign buy. Okay? Next, TUGS. Bumabalik si TUGS natin. Hindi na siya on TUGS. Okay, tignan natin kung talagang siya, no? Lakas ng galawan niya. Ayan. So watch out na lang sa mga holders. Pag breakout to, parabolic na naman yung galaw niya. So, overbought pa rin yung RSI niya. Oh. Okay. So, nag-close siya. Yung support na lang natin dito kasi meron siyang retest dito sa 0.86. Ayan. So, meron din sa bandang kaliwa. So, 6.9% and then 5.29K net foreign sell. Okay? Buhay si Tugs. And then lastly, si ICT. Ito, maganda yung niya. Yung pinaka-trend niya talaga. Ayan o. Ganda ng niya, no? Dahan-dahan lang pero tignan mo yung galaw niya, panalong-panalo si ICT. So pabalik siya dito sa breakout level natin. Mukhang may breakout to, no? Kasi malakas yung niya yung net foreign buy niya, di ba? 662 million ba naman, no? Lakas. So nag-close siya 830 and then up siya ng 6.4%. Opportunity pala yung drop niya last time. And bullish ulit itong si ICT natin. Okay? So, yun lang. Marami yata ng bargain hunting sa market natin. Kasi nung MSCI, sabi nila MSCI rebalancing, hindi ko nasundan. Pero yun yung sinasabing root cause nung malakas na drop natin last week, di ba? So, drop kasi tayo ng malakas dito. So, hopefully, nagre-rebalance na yung mga fund managers natin. Okay? So, may bumalik. So, good sign para sa mga stocks. At tignan natin for the coming few days. Okay? So, yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page. Yan. Twitter. And then sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay po? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.